Ang unang pag-ibig ng asawa ko noong high school, hindi niya alam na kasal na kami. Sa isang class reunion, sa gitna ng kantiyawan ng mga kaklase, tumingin siya sa asawa kong si Bainingbing na may pananabik sa kanyang mga mata. Noon, tayo ang pinakabagay sa isa't isa, pero naagaw ka lang ni Shensu. Ngayon, may sarili na akong kumpanya. Ningbing, gusto mo pa bang makipagbalikan sa akin? Sa gitna ng ingay, marahan kong siniko ang babae sa tabi ko at bumulong, asawa ko, sabi nila inagaw daw kita sa kanya noon. Anong masasabi mo? Shensu, kasal ka na kay Bainingbing? Sa sinabi niya, biglang may ilang napasigaw sa gulat sa paligid. Maging si Zhang Zaiheng ay biglang nag-angat ng tingin at itinuon ang kanyang mga mata kay Bainingbing na may hindi maipaliwanag na emosyon. Ilang kaklase ang nagsimulang tumawa ng may pahiwatig. Bakit hindi niyo man lang kami sinabihan? Matagal na tayong magkakaklase, ang daya niyo naman. Nga. Baka naman kasi ayaw talaga ni Bainingbing. Noong umalis si Zhang Zaiheng papuntang abroad, matagal siyang nalungkot. Narinig ko pa nga na muntik na siyang magka-depression. Kung ganoon, hindi ba't natural lang napiliin ni Bainingbing si Shensu? Bakit mo naman kinakampihan si Shensu? Hindi ba't alam ng lahat na sobrang hirap ng pamilya ni Zhang Zaiheng noon? Malinaw na sinamantala lang ni Shensu ang pagkakataon. Hindi ko pinansin ang mga usapan. Kumuha lang ako ng isang piraso ng paboritong ulam ni Bainingbing at inilagay ito sa kanyang plato. Tutal, 3 taon kaming magkasintahan at 2 taon ng kasal. Hindi naman lahat ng unang pag-ibig na nagbabalik galing sa ibang bansa ay nagkakatuluyan ulit. Isa pa, maituturing na magkababata kami ni Bainingbing. Ako rin ang nagyaya sa kanya na samahan ako sa class reunion na ito. Kung hindi magkakaroon ng pagkakataon si Zhang Zaiheng na makita si Bainingbing. Pero ang babaeng katabi ko, si Bainingbing, ay nanatiling tahimik. Tumingin ako sa kanya. Nakatitig siya ng mariin kay Zhang Zaiheng. Hindi niya man lang ginalaw ang pagkaing inilagay ko. Unti-unting nanlamig ang paligid. Napakagatlabi ako at ibinaba ko na rin ang aking mga chopsticks. Hindi kaya't hindi pa talaga siya nakaka-move on. Muntik ko nang makalimutan. Noong high school, alam ng lahat kung gaano kamahal ni Bainingbing si Zhang Zaiheng. Noong mga panahong iyon, si Zhang Zaiheng ay sobrang hirap na halos hindi makakain. Pero si Bainingbing ay lumapit pa rin at tinulungan siya. Ngunit, tinulak lang siya ni Zhang Zaiheng palayo at sinigawan ng may pagkasuklam, kapareho ka lang nila. Palaging mapagmataas at mababa ang tingin sa iba. Kalaunan, bumigay din siya sa pangulit ni Bainingbing at naging sila. Pero noong 2 taon nila sa kolehiyo, nag-iwan lang siya ng isang e-break-up letter at umalis papuntang abroad. Nakasulat sa liham, hindi ako karapat-dapat para sa iyo. Huwag mo nang sayangin ang panahon mo sa akin. Hinabol siya ni Bainingbing. Hanggang sa airport, ngunit ang nakita na lang niya ay ang eroplanong lumilipad sa kalangitan. Umiyak siya ng buong pait sa lugar na iyon. Pag-uwi niya, nagkaroon siya ng depresyon. Inaamin ko, noong panahong siya ay nasa pinakamababang punto ng kanyang buhay, ako ang nagbukas ng pinto na matagal na niyang isinara. Ako ang yumakap sa kanya mula sa bingit ng kamatayan. Ayaw niya sa'yo. Ako, gusto kita. Kahit anong gusto mo sa kanya, kaya kong baguhin ang sarili ko para maging tulad niya. Mula sa araw na iyon, namuhay ako bilang isang anino ni Zhang Zaiheng. At ang negosyo ng aming pamilya, sa tulong ng pamilya Bai, ay bahagyang nakabangon. Nang gusto na ng pamilya Bai na ikasal siya, handa na sana akong umalis, pero niyakap niya ako ng mahigpit. Noong gabing iyon, umiiyak siyang nagmakaawa sa akin, mahalin mo ako, huwag mo rin akong iwan. Kapag umalis ka pa, mamamatay ako. Napabuntong hininga ako at hinaplos ang kanyang ulo. Bainingbing, walang namamatay dahil lang iniwan ng isang tao. Pero mahal kita. Paano si Zhang Zaiheng? Bigla niyang ipinulupot ang kanyang mga braso sa leg ko at hinalikan ako. Galit ako sa kanya. Mula ngayon, si Shensu lang ang gusto ko. Naramdaman kong humigpit ang pagkakahawak ng aking kamay sa kanyang baywang. Kinaumagahan, tinanggap na ako ng pamilya Bai bilang kanilang manugang. Hanggang sa sandaling ito, nang makita ko ang paraan ng pagtingin niya kay Zhang Zaiheng, biglang kumirot ang puso ko. Nakakatawa. Ako, si Bainingbing, ay hindi namumulot ng basura.
Ang mga salita ni Bai Ningbing ay nagpatigil sa ngiti sa mukha ni Zhang Zieng. Pinakasalan ko si Shen Xu dahil mahal ko, hindi ko inasahan na gagawa ng ganitong eksena si Zhang Zieng para pagbintangan ako. Ang galing ng kanyang pag-arte, na para bang totoo ngang nagpadala ako ng mga tao para turuan siya ng leksyon at balaan siyang layuan ang asawa ko. Mukha siyang humihingi ng tulong kay Bai Ningbing, pero ang totoo, pinalalabas niya akong isang masamang tao na tuso. Ngunit ngayon, siya ang fiant ni Qin Xiaoyu. Ang pamilya Shen namin ay hindi kayang banggain ang pamilya Qin. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa aking mga labi. Lumingon ako para tingnan ang reaksyon ni Bai Ningbing. Wala siyang emosyon kaya hindi ko mabasa ang kanyang iniisip. Narinig kong ipinagbawal na siya ng kumpanya ng mga bai, at malapit nang malugi ang kanyang kumpanya. Kamakailan kung saan-saan siya humihingi ng tulong. Si Bai Ningbing, habang hawak ang aking kamay, ay malamig nang umiti at nagsabi, "Anong pakialam ko dyan?" Pagkasakay namin sa kotse, sinubukan ko ulit siyang tanungin, "Ningbing, sa tingin mo ba, ako rin ang may gawa ng nangyari kanina?" Sumandal siya sa aking balikat. "Naniniwala akong hindi ikaw." Tumango ako. Tutal, parehong hindi kayang banggain ng pamilya Bai at Shen ang pamilya Qin. Hindi ako ganoon kahangal. At si Bai Ningbing, na nasaksihan kung paano ako bumangon mula sa bingit ng pagkalugi hanggang sa kung nasaan ako ngayon, ay dapat mas nakakaalam kaysa sa akin kung gaano ko pinahahalagahan ang kasalukuyan. Ngunit kinabukasan, biglang may nawalang 500 milyon sa aking bank account. Malapit nang maging publicly listed ang Shenshai, at ang 500 milyon na ito ang halos magtatakda ng kapalaran ng kumpanya. Tinawagan ko si Bai Ningbing pero walang sumasagot. Sa sobrang pag-aalala, dumiretso ako sa kanyang kumpanya. Pagbukas ko ng pinto ng kanyang opisina, nakita ko si Zhang Zieng na nakaupo roon, mukhang pagod at may benda pa sa kanyang mga sugat. Katabi niya si Bai Ningbing. Nagtama ang aming mga mata. Biglang nawala ng 500 milyon sa account ko. "Ikaw ba, Ti?" Kahit may hinala na ako, gusto kong marinig mismo mula kay Bai Ningbing. Ako ang kumuha, pag-amin niya. Bakit? May malamig na kislap sa mga mata ni Bai Ningbing. May utang na 500 milyon ang kumpanya ni Zhang Zieng. Tinulungan ko siyang bayaran. Maging si Zhang Zieng ay nagulat at napatingin. Kinuha niya ang kanyang telepono para tingnan ang impormasyon ng bayad sa utang ng kanyang kumpanya. Ang katulong sa tabi ay nagkatinginan lang. Tumingin ako kay Bai Ningbing nang may pagtataka, ngunit nakita kong hinawakan niya ang kamay ni Zhang Zieng at itinago ito sa kanyang likod na para bang pinoprotektahan. "Shen Xu, utang mo ito sa kanya." Pagkasabi noon, ibinato niya ang isang tumpok ng mga dokumento sa mesa. Nagkalat ang mga litrato. Ang una ay sa isang club, kung saan nakatapak ang mukha ni Zhang Zieng sa sahig. Ang kanyang puting polo ay puno ng dumi at abo ng sigarilyo, may sugat sa labi, at wala sa sarili ang tingin. Sa pangalawang litrato, may humihila sa kanyang buhok, pilit na ibinubuka ang kanyang bibig na tila pinipilit kumain ng kung anong dokumento. Mayroon ding 2 confession letter na may thumbmark, kung saan sinasabi ng 2 siga na inutusan ko sila na bigyan ng leksyon si Zhang Zieng, kasama ang isang tseke na may pangalan ko. "Shen Xu, hindi ba't sinabi ko sa'yo? Susundin ko ang payo ng mga magulang ko at kakausapin ang pamilya Qin para paalisin siya. Bakit kailangan mo pang gumamit ng ganito kababang paraan para hiyain siya?" Naging matinis ang boses ni Bai Ningbing dahil sa galit. Mabuti na lang at nakatakas siya. Matapos ang lahat ng kahihiyang dinanas niya, humingi lang siya ng 500 milyon bilang danyo sa pagkasira ng puri. Mura na iyon para sa iyo, isang walang utang na loob na lalaking galing sa hirap. Napatingala ako kay Bai Ningbing, para bang biglang nanigas ang dugo sa aking mga ugat. Kaya pala kagabi, habang nakasandal ka sa akin at sinasabing naniniwala ka sa akin, ay naghahanap ka na pala ng mga ebidensyang ito para hatulan ako. Tumayo si Bai Ningbing. "Shen Xu, sa pagkakataong ito, ikaw talaga ang sobrang dumi maglaro." Halos mawalan ako ng kontrol. Umatras ako ng 2 hakbang habang tumatawa ng malakas na may pang-uyam, itinuturo si Zhang Zieng sa sofa. Ang fiant niya ay si Qin Xiaoyu. Sa buong syudad na ito, sino ang maglalakas loob na guluhin siya? "Ningbing, sa tingin mo ba talaga ay ganoon ako katanga?
Malinaw na pakana niya ito para idiin ako. General Manager Bede. Hinila ni Zhang Zaiheng ang manggas niya at tumingin ng may namumulang mga mata. Si Qin Xiaoyu hindi niya kailanman binalak na pakasalan ako. Isa lang akong kasangkapan na ginagamit niya para labanan ang kanyang pamilya. Napatigil si Bai Ningbing pagkatapos ay bigla niyang hinawakan ang kamay nito at tumingin sa akin nang may pagkasuklam. Kung gayon, matagal mo nang alam na hindi siya tutulungan ni Qin Xiaoyu, hindi ba? Kaya naglakas loob kang gamitin ang pagpaparaya ko sa iyo para gumanti sa kanya sa ganito kasamang paraan. Shen Tzu, nandidiri ako sa iyo. Isang malaking kabaliwan ang bumalot sa akin, kaya't napatawa ako sa galit. Bai Ningbing, 20 taon tayong magkakilala, 5 taon tayong mag-asawa. Isang tagalabas ang nagbintang sa akin, at hindi mo man lang ako binigyan ng pagkakataong patunayan ang aking sarili. Hinatulan mo na ako agad ng kamatayan? Kitang-kita na ang ebidensya, paano ka pa magpapalusot? Ang aming pagtatalo ay umakit sa mga empleyado sa labas. Puno na ngayon ng tao ang labas ng pinto ng opisina. Ang mga bulungan ay naging malinaw at masakit sa tainga. Diyos ko, nag-utos pala si A. Shen sa mga siga para gawin iyon. Hindi mo mahahalata sa kanya, ano? Ganyan talaga kapag galing sa hirap, malupit at walang awa. Pero kasal si Timret Bai kay M. Shen. Normal lang na magalit ang sinumang lalaki kung ganyan ka-attach ang asawa niya sa ex niya, di ba? Pinabugbog lang naman niya. Lalong lumala ang mga bulungan. Dahil sa paalala ng isang tao, natauhan ang lahat, kami ni Bai Ningbing ang mag-asawa. Sa sandaling iyon, biglang nagpumilit tumayo si Zhang Zaiheng at hinila si Bai Ningbing sa likod niya. Humarap siya sa mga tao sa pinto at yumuko. Walang kinalaman sa inyo ang tungkol sa amin ni Ningbing. Ako ang may kasalanan. Lahat ay kasalanan ko. Kung may problema kayo, sa akin kayo. Magalit. Natigilan si Bai Ningbing. Dahan-dahan niyang niyakap ang baywang nito at namula ang kanyang mga mata. Ang tingin na iyon para siyang yumayakap sa isang nawawalang kayamanan na muling natagpuan. Sa sandaling iyon, naintindihan ko ang lahat. Ang mga ginawa niya sa class reunion, ang sadyang pagpipilit na ipagtanggol ni Zhang Zaiheng, lahat iyon ay paraan niya para magparamdam, para magselos ito at mas lalong kumapit sa kanya. Ganoon siya katalino, laging nakukuha ang gusto niya. Bigla akong napatawa, isang tawang puno ng panunuya sa sarili. Bai Ningbing, sana sinabi mo na lang sa akin ng direkta. Matagal ko nang sinabi, kung siya ang pipiliin mo, pwede tayong maghiwalay. Ang salitang idiborsyo ay kalalabas pa lang sa aking bibig nang biglang may marinig na boses ng babae mula sa pinto, puno ng gulat at hindi maitagong tuwa. Diborsyo. Sabay-sabay kaming lumingon. Si Qin Xiaoyu. Nakatayo siya sa bukas na pinto. Ang kanyang tingin ay napunta sa akin pagkatapos ay mabilis na umiwas. Kahit na ang kanyang fiancé at ang asawa ko ang magkasama sa loob, may ngiti sa kanyang labi na halos hindi niya mapigilan. Maghihiwalay na ba talaga kayo? Pagkatanong, napansin niyang masyadong masaya ang kanyang reaksyon, kaya nahiya siyang umubo. Paumanhin, nabigla lang ako. Inalis ko ang tingin ko at muling nagsalita kay Bai Ningbing. Ngayong nandito na rin si Miss Qin, linawin na natin ang lahat ngayon. Bai Ningbing, ibalik mo sa akin ang 500 milyon at pipirmahan ko agad ang divorce papers. At para sa iyo, Miss Qin, kahit sinabi ni Zhang Zaiheng na ginagamit ka lang niya, ngayong ganito na ang sitwasyon, may gusto ka bang sabihin? Lumapit sa akin si Qin Xiaoyu, yumuko at nag-alinlangan sandali. Pagkatapos ay nagsalita siya, ngunit para sa akin. Shen Tzu, kung bibigyan kita ng 500 milyon, pwede ko bang mapanood mismo ang pagpirma ninyo sa divorce agreement? Natahimik ang lahat. Qin Xiaoyu, nababaliw ka na ba? Kumunot ang noo ni Bai Ningbing. Ang mga empleyado sa tabi ay nagsimulang magbulungan. Anong problema nitong si Miss Qin? Gusto niyang manood ng hiwalayan? Ang weird naman ang trip ng mga mayayaman. Impossible. Inagaw ng ex-girlfriend ang fiancé niya, at ang ex-girlfriend na iyon ay mortal niyang kaaway. Siguradong paraan niya ito para gumanti. Inagaw mo ang fiancé ko, aagawin ko ang asawa mo. Habang pinakikinggan ko ang kanilang pagsusuri, naisip kong may punto sila. Paglingon ko, si Qin Xiaoyu ay pasimpleng sumusulyap kay Zhang Zaiheng.
Mukhang gusto niyang gamitin ang parehong paraan ni Bainingbing. Kung natulungan ko na si Bainingbing, wala namang masama kung tutulungan ko rin siya. Kung gayon, salamat, Miss Qin. Mamaya, pupunta ako sa kumpanya ninyo para pirmahan ang kasunduan. Kapag nalampasan ng Shenxi ang krisis na ito, sisiguraduhin kong babayaran ko ang utang na loob na ito. Pagkasabi ko noon, tumango si Qin Xiaoyu at agad na umalis. Congratulations, Jinreth Bai, at sa iyong kasintahan. Ang hindi ninyo nakuha noong kabataan ninyo ay natupad na ngayon. Panalo kayong dalawa. Sa loob ng maraming taon, itinago ni Bainingbing ang damdaming ito ng napakalalim, halos malinlang na rin ako. Ngunit ngayon, dapat na matapos ang lahat. Pag-uwi, agad akong kumuha ng abogado at nagpadala ng divorce agreement kay Bainingbing. Ngunit tumawag siya pabalik. Shengsu, hindi ako pumapayag. Hindi ko kailanman inisip na makipaghiwalay sa'yo. Ang dami nating pinagdaanan. Gusto ko lang bigyan ng katarungan si Zhang. Katarungan? Malamig akong tumawa. Naaalala mo pa pala ang mga pinagdaanan natin. Pero siya pa rin ang pinili mong paniwalaan. Bainingbing, malamang hindi mo man lang sinuri ang mga ebidensyang iyon, tama ba? Sa mga panahong ito, abala ako sa pag-aasikaso ng pagiging public ng Shenxi. Sa tingin mo ba, may oras akong mag-utos na bugbugin si Zhang Zieng? Natahimik si Bainingbing sa kabilang linya, hindi makapagsalita. Ibinaba ko ang telepono at sinabihan ang abogado kung hindi niya pipirmahan ang isang divorce agreement, padalhan mo siya ng isa pa. Hanggang sa pumirma siya. Kasabay nito, ang 500 milyon na ipinahiram sa akin ni Qin Xiaoyu ay nagligtas sa Shenxi na matagumpay na naging publicly listed. Nang bumalik na sa ayos ang lahat, bigla kong sinimulang agawin ang mga proyekto mula sa kamay ni Zhang Zieng. Ayaw na ayaw ko sa lahat ang ginagamitan ng maruming paraan. Mula noong muntik nang malugi ang Shenxi, ang mga kamag-anak na gustong paghati-hatian ang yaman ng pamilya Shen ay pinigilan ko sa loob ng maraming taon. Ito ang nagpapakita na hindi ako nagpapatalo. At hindi pa iyon sapat. Sa isang bidding, buong kumpiyansang iprinisenta ni Zhang Zieng ang kanyang proposal. Nagdala ako ng isang nagtapos sa parehong paaralan niya sa ibang bansa at kami ang nanalo sa bidding. Sa isang party, kung saan inaakala ni Zhang Zieng na pagkakataon na niya para umangat, tinapunan ko ng alak ang kanyang nirerentahang suite at ipinagsabi sa lahat na siya ang unang pag-ibig ni Bainingbing noong kabataan, ang lalaking mahirap na nang iwan sa kanya at naging dahilan ng kanyang depresyon. Hindi ko na ngayon kinatatakutan ang galit ni Bainingbing. Dahil matapos maging public ang Shenxi, biglang nagpa siya ang pamilya Qin na makipagtulungan sa amin sa maraming proyekto. Ngayon, ang halaga ng Shenxi ay mas mataas na kaysa sa pamilya Bai. Matapos kong muling paalisin nang may galit sina Bainingbing at Zhang Zieng mula sa isang party, lumapit si Qin Xiaoyu sa akin na maihawak na baso ng alak. Ang kanyang mga matang puno ng buhay ay may ngiti. Bigla kong naramdaman na may mali. Pakiramdam ko para siyang kasabwat ko. Ako ang papatay, siya ang mag-aabot ng kutsilyo. Ako ang huhukay, siya ang magtatabon. Nang maisip ko iyon, umiling ako para iwaksi ang ideya. Siya si Qin Xiaoyu, ang nag-iisang prinsesa ng syudad, paano naman niya ako sasamahan? Ngunit noong gabing iyon, habang inihatid ko si Qin Xiaoyu pa uwi, medyo lasing siya. At nakakapit sa akin. Pagdating namin sa harap ng bahay ng mga Qin, yumuko ako para buhatin siya at ihatid sa taas. Gayunpaman, paglingon ko, nakita ko si Bainingbing na nakatayo sa dilim. Medyo nanlaki ang mga mata ko. Nakatitig sa akin si Bainingbing. Shengsu, ang lakas ng loob mong pagtaksilan ako. Napatawa ako. Hindi ba't ipinadala ko na ang divorce agreement sa'yo, Jinreth Bai? Paanong pagtataksil iyon? Sumimangot ang mukha ni Bainingbing. Hindi ko na siya pinansin. Binuhat ko si Qin Xiaoyu at pumasok sa villa. Ngunit nang isara ang pinto sa likod ko, naramdaman kong walang laman ang aking mga mata. Ang 5 taon na ito ay talagang nakasakit sa puso ko. Sa sandaling iyon, biglang mahigpit na yumakap sa liig ko ang babae sa aking mga bisig. Humalik sa aking mga labi si Qin Xiaoyu na may amoy ng alak. Akala ko lasing siya, pero nang magtama ang aming mga mata, malinaw ang kanyang tingin. Habang humahalik, bumulong siya, Shengsu, ako na lang ang piliin mo.
Gusto kita. Sa pagkakataong ito, hindi kita hahayaang matalo. Para akong isang paputok na sumabog. Humigpit ang pagkakahawak ko sa kanyang baywang. Dahil sa epekto ng alak, naghalikan kami paakyat sa hagdan. Ang gabing iyon ay naging mahaba at mapuso. Simula kinabukasan, madalas na kaming magkasama ni Kinsia Oyu. Sa umpisa, ito ay para sa proyekto ng aming mga kumpanya. Ngunit ang ilang mapanuring media ay nakaramdam ng kakaiba. Matapos kaming makuna ng litrato habang kumakain ng hapunan, hindi na napigilan ni Baining Bing. Hinarang niya ako sa parking lot sa ibaba ng aking kumpanya. Shen-Tzu, hanggang kailan ka pa magkakalat ng gulo? May galit sa kanyang malamig na mga mata. Ayaw ko nang makipagtalo sa kanya. Tinalikuran ko siya para umalis. Ngunit hinawakan niya ang aking kamay na may luha sa kanyang mga mata. Hindi mo ito maaaring gawin sa akin. Nakalimutan mo na ba? Noon, ako ang tumulong sa'yo para isalba ang pamilya Shen. Isang mapait na pakiramdam ang bumalot sa akin. Baining Bing. Noon, muntik nang malugi ang pamilya namin. Tinulungan mo kami sa pamamagitan ng iyong ama. Kaya sa loob ng ilang taon, lahat ng gusto mo, ibinibigay ko. Pero dapat alam mo rin ang ugali ko. Ngayong pumili ka na ng iba, bakit mo pa ako ginugulo? Mula noon hanggang ngayon, itinuring mo lang akong parang asong alaga mo. Hindi totoo, Shen-Tzu, hindi. Tinanggal ko ang pagkakahawak niya sa aking kamay. Baining Bing, pinasuri ko sa iyo ang mga ebidensyang iyon. Sinuri mo ba? Ang totoo, hindi ka rin naniniwala na gagawin ko ang mga maruruming bagay na iyon. Ngunit ginawa mo itong dahilan para matulungan mo si Zhang Ziyang. Akala mo, ang mga magulang mo ay pinahihirapan siya dahil sa akin, kaya gumanti ka sa akin. Iyan ba ang tinatawag mong katarungan? Baining Bing, asawa mo ako, hindi isang kasangkapan para labanan ang iyong mga magulang. At sa mga taong ito, nabayaran ko na lahat ng utang ko sa pamilya Bai. Baining Bing, maghiwalay na tayo. Noong araw na iyon, pinanood niya akong umalis sakay ng kotse. Susubukan sana niya akong habulin pero tumigil din pagkatapos ng ilang hakbang. Kinabukasan ng umaga, tinawagan ako ng aking matalik na kaibigan. Shen-Tzu, tingnan mo ang trending sa social media. Pinabulaanan ka ni Baining Bing. Nag-post siya ng public apology. Kunot noo kong binuksan ang trending topic. Humihingi ako ng paumanhin kay Shen-Tzu sa aking maling pag-aakala sa kanya sa mga panahong ito. Inilahad niya ang buong pangyayari at sinabing pinaimbestigahan niya ulit ang lahat at natuklasan na si Zhang Ziyang pala ang may pakana ng lahat para paalalahanan siya sa kanilang nakaraan. Binanggit din niya ang pag-iwan sa kanya ni Zhang Ziyang noon para mag-abroad. Agad itong nag-viral sa internet. May mga nagsabing lalaking ahas si Zhang Ziyang, may mga nagsabi namang si Baining Bing, bilang isang may asawang babae, ay tumutulong pa rin sa kanyang ex na isang uri rin ng pagtataksil. Naapektuhan ang reputasyon ng kumpanya ng mga bai at ni Zhang Ziyang. Agad akong tinawagan ng mga magulang ni Baining Bing. Siya Oksu, hindi namin akalain na ganito ka pala tratuhin ni Ningbing nitong mga nakaraang araw. Pagagalitan namin siya para sa iyo. Pero hindi kayo pwedeng maghiwalay. Sabi niya, ipapaalis niya si Zhang Ziyang sa syudad. Umuwi ka na. Sasagot na sana ako nang biglang inagaw ng babae sa tabi ko ang aking telepono at pinatay ito. Shen-Tzu, pipiliin mo na naman ba siya at iiwanan ako? Tumingin ako sa umiiyak na si Kinsia Oyu, natakot na baka bumalik ako kay Baining Bing at nanahimik ako. Tama, matagal na kaming magkakilala ni Kinsia Oyu. Lumaki kami sa iisang sirkulo. Noong bata pa kami, kahit mayaman ang kanilang pamilya, mas bata siya sa amin kaya medyo mabagal siyang matuto. May mga tumatawag sa kanyang maliit na tanga. Lihim akong nakipaglaro sa kanya sa isang buong summer. Pagkatapos noon, ipinadala siya ng kanyang mga magulang sa France. Noong taong muntik nang malugi ang Shenshai, tinawagan niya ako. Sinabi niyang kung papayag akong magpakasal sa kanya, tutulungan niya akong isalba ang Shenshai. Pero matagal na kaming hindi nagkita. Isa pa, paano ko naman abutin ang pamilya Qin noon? Kaya pinili ko si Baining Bing na may depresyon. Hinawakan niya ang aking kamay na may luha sa kanyang mga mata. Gusto talaga kita.
Iniwan mo na ako minsan. Ano bang wala sa akin na mayroon siya? Naguguluhan ang isip ko. Hindi ba't sinasadya mo lang galitin si Zhang Zaiheng para bumalik siya sa'yo, tulad ng ginawa ni Bai Ningbing? Hindi ko gusto si Zhang Zaiheng. At dahil alam kong naging sila ni Bai Ningbing, ginamit ko ang pagiging fiant niya para dalhin siya sa harap ni Bai Ningbing. Lalong humagulgol ang kanyang boses. Ang gusto ko lang palagi ay ikaw. Nagulat ako. Medyo nataranta ako at dahan-dahang tinanggal ang kanyang kamay. Xiao Yue, hayaan mo muna akong mag-isip. Pagkasabi noon, tumayo ako, nagbihis at tumakas. Kailangan ko pa ring makipaghiwalay kay Bai Ningbing. Pero pagkatapos ng diborsyo, wala akong balak na mag-asawa ulit. Mabait sa akin ang mga magulang ni Bai Ningbing. Pinapauwi nila ako, kaya kailangan kong bumalik. Ngunit pagdating ko sa lumang bahay ng mga bae, nakita ko si Zhang Zaiheng na nakaluhod sa harap ni Bai Ningbing, mukhang isang kaawa-awang asong walang nagmamay-ari. Ningbing, nagkamali ako. Pero dahil ito sa sobrang pagmamahal ko sa'yo. Nang makita ko ni Bai Ningbing, tinulak niya si Zhang Zaiheng at tumakbo palapit sa akin para magpaliwanag. Asawa ko, pakinggan mo ako. Lumabas ako para salubungin ka. Wala akong sinabi. Pagpasok ko sa bahay, isinama ko rin si Zhang Zaiheng. Nang makita siya ng mga magulang ni Bai Ningbing na nakaupo sa sala, nagdilim ang kanilang mga mukha. Sino ang nagpapasok sa kanya? Paalisin niyo siya agad. Tumingin si Zhang Zaiheng kay Bai Ningbing nang may awa at biglang nagsalita. Ningbing, ayaw ko sanang sabihin sa iyo ang totoo. Pero matagal ko itong pinaghirapan at ayaw na kitang mawala ulit. Hindi ba't galit ka sa akin dahil iniwan kita noon at nag-abroad? Ang totoo, kinausap ako ng iyong mga magulang, binigyan ako ng pera, at sinabing mawala ako ng tuluyan sa buhay mo. Akala ko, kapag naging matagumpay na ako, magbabago ang tingin nila sa akin at papayag na silang maging tayo. Ngunit marahil, ito talaga ang tadhana. Kahit anong pagsisikap ko, kailangan ko pa ring panoorin kang magpakasal sa iba. Kung alam ko lang na ganito ang mangyayari, Ningbing, sana ay kumapit ako sa iyo ng mahigpit at hindi ka binitawan. Pagkasabi noon, nanginginig ang buong katawan niya. Nahulog ang gamot mula sa kanyang bulsa at gumulong sa paanan ni Bai Ningbing. Isang gamot para sa depresyon, ang fluoxetine. Pinanood ko si Bai Ningbing na yumuko para kunin ang bote ng gamot. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Pagkatapos, tumingin siya sa kanyang mga magulang ng may galit na namumula ang mga mata. Mom, Dad, bakit niyo kailangang kontrolin ang buhay ko? Nagpasya na akong makipaghiwalay kay Shentsu. Malamig ang kanyang boses, puno ng paghihimagsik na matagal ng kinimkim. Yumuko ako at mumiti. Okay. Ang totoo, pumunta ako rito ngayon para kausapin kayo ng personal. Tapos na ang ugnayan namin ni Bai Ningbing. Salamat sa inyong pag-aalaga sa loob ng mga taong ito. Gusto ko pa ring makipaghiwalay kay Bai Ningbing. Kuyom ang kamao ni Bai Ningbing nakatingin sa akin. Agad kong inilabas ang isang divorce agreement. Sa pagkakataong ito, wala siyang sinabi at pumirma agad. Matapos kong kunin ang divorce agreement, yumuko ako sa mga magulang ni Bai Ningbing. Tumayo ako at naglakad palabas. Pagdaan ko kay Bai Ningbing, huminto ako sandali pero hindi siya tiningnan. Kita mo, hindi mo siya kailanman binitiwan. Noong sinabi mong gusto mong magpakasal sa akin, iyon ay dahil iniwan ka niya at ginawa mo akong pamalit. Ngayon na nalaman mong gusto ka pa rin niya, sabik ka nang bumalik sa dati. Bai Ningbing, tapos na talaga tayo. Si Shentsu ay mayabang. Minsan lang sa buong buhay ko na ibinabaang aking sarili at iyon ay para kay Bai Ningbing. Ngunit sa huli, palaging may anino ng ibang lalaki sa pagitan namin. Shentsu, naging malambot ang boses ni Bai Ningbing na may halong pagsisisi. Paumanhin. Babayaran kita. Ibabalik ko sa iyo ang 500 milyon. Napatawa ako ng malakas, ngunit habang tumatawa, tumulo ang aking mga luha. Mas maunlad na ngayon ang Shenxi kaysa sa Baishai. Hindi ko kailangan ang 500 milyon na iyon. Pagkatapos, lumabas ako at isinara ang pinto ng malakas. Sino ang mag-aakala na pagpunas ko ng luha sa aking mga mata at pagtingin sa itaas, si Qin Xiaoyu ay nakasandal sa pinto ng kotse, hindi ko alam kung gaano na siya katagal naghihintay.
Pagkasakay sa kotse, dinala niya ako sa sentro ng lungsod. Anong nangyari? Hindi na kayo maghihiwalay? Maghihiwalay kami. Nagliwanag ang kanyang mga mata. Talaga? Tumango ako. Mula noong pinili niyang paniwalaan si Zhang Zaiheng, nagpa siya na akong makipaghiwalay. Hindi ako ang tipo ng tao na tinitiis ang lahat. Noong humingi kami ng tulong sa pamilya Bai, nasa bingit kami ng kamatayan. Ngunit ngayon, iba na ang sitwasyon. Isa pa, sa loob ng maraming taon, hindi nagbago si Bai Ningbing. Ganoon pa rin siya karomantiko't tanga. Hindi man lang niya sinuri kung totoong dahil sa mga magulang niya, kaya siya iniwan ni Zhang Zaiheng noon. At kahit nasa ibang bansa, hindi ba't pwede namang umuwi? Isang plane ticket lang ang kailangan. Pero hindi man lang siya dinalaw ni Zhang Zaiheng. At tulad ng inaasahan, pagkatapos naming makuha ni Bai Ningbing ang aming divorce certificate at ipahayag ni Bai Ningbing ang kanilang engagement ni Zhang Zaiheng, pagkalipas ng 2 araw, isang babaeng dayuhan na may anak ang dumating. Wala si Zhang Zaiheng noon dahil nasa business trip. Nagkaharap ang 2 babae. Akala pa ni Bai Ningbing ay dating asawa ni Zhang Zaiheng, pero sinabi ng babae na hindi sila hiwalay. Sa katunayan, sa loob ng ilang buwan na ginugulo ni Zhang Zaiheng si Bai Ningbing, madalas pa rin siyang umuuwi para bisitahin ang kanyang anak. Ngayon, buntis ulit ang babae, 1 buwan na. Mula sa babaeng iyon, nalaman ni Bai Ningbing na ang perang ibinigay ng pamilya Bai kay Zhang Zaiheng para mag-abroad ay hindi ginamit sa pag-aaral. Sa halip, nagpanggap siyang mayaman sa ibang bansa at nagpasarap sa buhay. Nang maubos na ang pera niya, naisip niyang bumalik sa bansa para muling akitin si Bai Ningbing, ang romantiko't tanga, at muling lokohin ang pamilya Bai para sa pera. Nang marinig ito ni Bai Ningbing, halos gumuho ang kanyang mundo. Binagsak niya lahat ng gamit sa sala at pinalayas ang mag-ina. Pagkatapos, sinimulan niyang sirain ang kumpanya ni Zhang Zaiheng. Sa isang iglap, nag-anunsyo ng pagkalugi ang Zhangshai Technology. Makalipas ang 1 buwan, personal na ipinakulong ni Bai Ningbing si Zhang Zaiheng dahil sa tax evasion. Sobrang galit na niya ngayon sa kanya. Ngunit nang bumaling siya para hanapin ako, isang araw habang kumakain kami ni Qin Xiaoyu, bigla siyang lumitaw sa tabi ng aming mesa. Shen Xuvi. Nanginginig ang kanyang boses. Kalmado akong tumingin sa kanya, walang anumang nararamdaman. Enrith Bai, may kailangan ka ba sa akin? Tumingin siya kay Qin Xiaoyu sa tabi ko, hindi makapagsalita. Tatayo na sana si Qin Xiaoyu para bigyan kami ng espasyo, ngunit hinawakan ko ang kanyang kamay. Hindi mo kailangang umalis. Hindi makapaniwalang tumingin sa akin si Bai Ningbing. Shen Su, kayo talaga di.